At ayun guys, nandito na ako sa dagat. Dito na ako nagpaliwanag. Kanina medyo madilim pa. So pahinga lang ako dito ng konti. Tapos dive na tayo. Medyo madilim pa yung ilalim. Antayin na lang natin na liwanag ng konti. At matapos ng pag-aantay dito guys ng pagliwanag, eto maganda na nga yung liwanag dito sa ilalim. Eto na yung naging unang drop ko. Kaya lang habang nag-drop ako kanina dito papuntang ilalim, ang lakas ng agos. Grabe. Kanina yung madilim pa is medyo okay pa. Ang dami naman nagpakita dito, kaso maliliit na isda, ang dami sila. Wala naman ditong lumapit, kaya nag-angat muna ako at nagantay muna ako dito ng pagandahin yung agos. At eto, medyo humina nga, kaya napadpad ako dito sa may buhangin at nakakita ako dito ng pugita. Wow. Nakadapa dito sa buhangin, malapit sa may mga bato. At napakaamo naman, kaya kinamay ko lang to. Pugita, nasa buhangin lang. Kinamay ko lang. Thank you Lord. Unang huli natin. Napakalakas ng agos kanina. Kaya hindi ako nakapwesto kagad dito sa malalim. Maya maya kakalma na yan. Thank you Lord. At makalipas pa ang isang oras guys, eto't hindi pa nasusundan yung pugita natin. At habang nagdadapa ako dito, ayun, may biglang kumaripas na isang grouper. Ang bilis yung galaw, sumuot sa butas. Kaya tinitingnan ko dito yung sinuto niya na butas, baka sakaling lumabas. Eto, ang dami talagang maliliit na isda. Nagbabalikan na sila dito sa mababaw na area. At dahil hindi naman lumabas, nag-resurface muna ako dito. At dahil may dala na ako ditong flashlight, eto, sinilip ko yung butas na pinasukan niya. At positive naman na nandito siya. Kaya lang, mali yung pwesto ng pagkasilip ko. Masyadong malayo siya dito sa bukana ng butas. Nandun banda siya sa kabilang gilid. Tingin ko pa dito sa malapad na course kung makita, pero mahirap talaga makita dito sa kabilang gilid. Kaya pagkapahinga ko dito at naka-recover, dito ko siya sinilip sa may malapad na corals. Hindi naman ako nabigo, nakita ko agad siya. Yes. At habang hinahata ko itong shop ko guys, eto ang napansin ko. Naka-double shot pala ako. Nadama yung angelfish. Tinamaan din. Hindi ko kasi siya nakita nung nasa butas. Akala ko grouper lang yung tinamaan. May maliit palang kasama.
Maliit lang pala. Mga 2 kilo siguro. Okay na rin. Napaka good size. Nadamay pa itong isang angelfish. Kawawa. Ito malaki na. Kawawa naman. Nasa unahan kasi. Hindi ko agad napansin. Pero masarap yan. Oh, thank you Lord. Pagkatapos kong ma-secure yung grouper guys, lumakas ulit yung agos. Kaya nag-decide na akong pumunta dito sa mababaw na area at makauwi na rin. Saglit lang yung kalma ng agos tapos napakalakas na ulit. Ay, so yun guys, umahon na ako. Maaga sana ako kanina. Kaso nga lang, ang lakas ng agos. Humina naman yung agos kaso ang bilis lumakas. Okay pa rin, naka-isang pugita tayo. Ayos na rin to. Pang ulam lang. Saka isang grouper, mga 2 kilo siguro to. Wow! Okay na rin. Bukas magdadive ako dun sa nahulihan natin ng tangige. Good morning, good morning. So balik ulit tayo dito sa nahulihan natin tangige. Magbaka sakali ulit tayo dito. Ayan, 5:44 na. So suot muna ako dito ng gamit. At pagkatapos kong maka-gear up dito guys, diretso na tayo sa spearfishing activities natin. Baka sakali ulit tayo dito sa nahulihan natin nung isang araw ng tangige. Baka sakaling may makita ulit tayong tangige dito. Kaya load muna tayo ng spear gun para along the way makita man tayo ng isda. Ready na to spear it. Ang spear gun loaded, let's go. Eto na, naging unang drop ko. Dito guys, habang nag-aantay ako ng isda, eto't okay naman yung activities ng mga bait dito. Kaya hindi na lang ako nagtagal, nag-resurface na ako. At pagkarating ko dito sa main spot natin guys, yung nahulihan ko ng tangige sa previous video natin, eto't nakita ako ng mamsa kaagad. Kaya dali-dali ako nag-drop dito, malaki na. Kaya lang, habang palapit ako dito sa may mga bato, pagtingin ko ulit sa kanya, bigla namang nawala. Ayun, lumayo na pala. Nandun na sa may madilim na part ng buhangin. Makalipas ng 1 oras ng pagdadive dito sa spot guys, wala pa rin ako nahuhuli. At eto, habang nagpapahinga ako dito sa surface, nakita ulit ako ng mamsang dumaan. Kaya dali-dali na naman ako nag-drop. Buti na lang sa pagkakataong ito, maamo na to. At ayun, napaganda yung patama ko dito. Yes. Gaya lang nung dating nahuli natin dito na mamsa, yung maliit, yung 2.5 lang. Dinapshot lang natin din yun. Napakaganda pa talagang spot dito. Marami talagang dumadaan dito mga pelagic. Kalimitan, dito ako nakakita talaga ng mga tangige sa mga previous video natin, yung malalaki. Ngayon talaga is madalang pa sila. Nag-4 na kilo naman to, etong mamsa. Kaya ayos na ayos na. Ay, thank you Lord. Ito siguro yung nakita natin pero parang hindi, maliit. Malaki yung nakita natin kanina. Yung pag lapat natin sa corals, tumakbo palayo. Ayos na ayos na. Ito mga 4 na kilo. Oh, thank you Lord. Sana madagdagan pa. Sana may magpakita na tangige. Oh.
dito sa dive na to, nakakita ako ng slender unicorn, mag-isa lang. Sa mga previous video natin is ang daming nahuhuli natin na slender unicorn dito, ang lalaki pa, pero hindi pa sila nagpapakita ngayon. Nasa malalim pa siguro. Etong slender unicorn na to, idadrop shot ko rin sana, pero mailap, nagpapahabol. Huwag pilitin ang ayaw, hayaan na lang natin yan. Baka sa susunod, magpahuli na yan at grupo na sila dito. At makalipas pa ng 2 oras dito sa spot, guys, eto, bumalik ako dito sa nakitaan ng mamsa natin, yung nahuli kanina. Nandito kasi yung mga big talaga, yung mga dalagang bukid, nandyan sa onhan. At hindi man ako nabigo, may naghunt dito sa mga dalagang bukid na to. Isang barakuda, akala ko kanina, is tangigi to. Yun pala, is barakuda. Buti lang talaga, is napakaamo. Sumugod talaga sa akin. Na-curious siguro ito sa kapugian ko dito sa ilalim. Kaya lumapit ng lumapit talaga. Walang alinlangan yung pagsugod niya kanina sa akin. Thank you Lord. Barakuda. Ang amo, sumubog talaga sa akin nung napansin ako. Ay, ngayon lang ulit tayo nakakahuli ng ganitong barakuda. Ganito kalaki. Akala ko tangigi yung nasa malayo ako. Buti lang talaga lumapit. Mga ano to, 6 na kilo. Pangalawang isda natin. Ay grabe. Pag barakuda ang pinapana nyo or makahuli kayo at gumagalaw pa, huwag nyo munang lapitan, hayaan nyo munang mapagod. Yung kaya nang hindi na gagalaw siya, malapit na sa kanya. Gawang ang ngipin nito is napakatalas talaga. Kunting sabit lang ito sa katawan mo, sa suit mo, maupunit. Ayan, tinan mo, ang tulis nyan. Kaya pag ganito ang nahuli nyo, mag-ingat kayo. Dahan-dahanin nyo lang, pagurin. Pagkatapos kong ma-secure itong barakuda, guys, at masama dun sa mamsa nating nahuli, nag-dive pa naman ako dito sa spot na to, dito sa malalim na area, pero wala na talaga nagpakita. Nakadalawang piraso lang tayo, kaya umuwi na rin ako. At dito ulit sa mababaw na area, nakita ko ng isang target, isang Maori Sea Perch. Dito sana, maamo naman itong Maori Sea Perch na to. Yes. Lumapit pa nga sa akin. At dito, kunting-kunti na lang sana, pinapatagilid ko lang yung isda. Ngunit ayun, biglang bumilis yung galaw. Sobrahan ng lapit siguro nung pag-aim ko. Ang lapit na talaga sana yun. At pagkatapos din ito, is umuwi na rin talaga ako. Basta hindi tayo na zero, okay na sa akin to. Nakakauwi tayo sa pamilya ng safe na safe. So ayun guys, nandito na tayo sa bahay. Okay pa rin yung dive natin, nakadalawang piraso. Sayang yung nasa mababaw na area na kanlay. Pinapatagilid ko na lang yung isda, pero biglang tumakbo naman. Lumayo ka agad. Within the range na sana yon, pero gusto ko sanang nakatagilid. Pero napakalapit na siguro, kaya kumaripas palayo. Okay, timbangin natin itong mga huli natin. Ngayon lang ulit tayo nakakahuli ng ganitong barakuda. Mga 6 na kilo siguro to. Ayan, wala nga. Malapit na. 5.6. 5.6, okay na rin. Itong mamsa natin. Ayun, mag 4 na kilo nga. Yun yung
expected natin kanina yung nasa lao tayo, 4 na kilo. Sakto. 4 na kilo. Tapos 5.6. 9 points, ano din? 9.6. 9.6 times 220. Ayan. May 2,112. Ayos na rin. So, hatid ko muna yung mga isda. At pagkatapos kong matimbang yung mga isda, guys, hinatid ko na sa mga bibili. 4 na kilo. Pangayo. Yeah, 5.6 yan. The next day, pagdating ng umaga, guys, balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. Dito ulit ako magdadive, sinuhulihan natin ng maliit na grouper. Nakadalawang piraso tayo dito. Nagbabakasakali tayong maganda na ang agos dito ngayong araw na ito. At eto, pagkalugtungan ng spear gun dito, guys, nandito pa lang sa mababaw na area, may nagpakita kaagad na isang barakuda, malaki na. Halos ganun kalaki nung nahuli natin kahapon. Kaya lang, mailap. Pagtuto ko sa kanya, ayun, kumaripas palayo. Kaya hinayaan ko na lang. At pagkapwesto ko dito, guys, ilang saglit ang lumipas. Eto, ang dami talagang malilit na isda dito. Ang ganda lang pagmasdan sa spot mo kung ganun ka dami ang mga bait o yung mga malilit na isda. Hindi ka talaga boring pag nag-aantay dito sa ilalim. At eto, may nakita na akong 4 na slick unicorn. Inantay-antay ko to, kaso mailap. Ayaw magpahuli. Kaya hindi ko na pinilat. Nag-resurface na lang muna ako. Makalipas ang 1.5 oras, guys, dito sa spot, palipat-lipat na rin ako ng pwesto. Eto, napadpad ako dito sa may maliit na baton, napapaligidan ng buhangin. At nakita ako dito ng napakalaking grouper. Kanina pa pala ako pinagmamasdan. Kaya dali-dali ako dito nag-prepare para sisirin eto napakalaking grouper na to. Sa sobrang lapit kong tinira etong isdang ito, ayun, tumusok yung shop ko dun sa may corals. Kaya pagkatapos kong magpahinga dito, makarecover, sinisid ko ulit ito. Eto, tumusok talaga yung shop ko dito. Napakalapit kasi yung pagkatira ko kanina. Akala ko nga dito, magsi-second dive pa ako. Buti lang, nakuha ko kaagad. Eto, napakaganda naman talaga yung patama ko dito. Napakalaking grouper to. Uy, medyo malaki to. Ay, thank you Lord. Wala kasi dito yung mga isda, yung mga bait, yung kalat. Hindi ko makita. Oh, thank you Lord. Nakesa pa rin tayo.
Mag-aalas 8 na. At pagkatapos kong ma-secure itong marble grouper guys, maganda naman yung agos kaya palipat-lipat ako dito ng pwesto. Hinahanap ko itong mga bato talagang nakahiwalay. At dito kanina nakakita ko ng grouper habang nagpapahinga ako, ngunit biglang sumuot kasi sa butas dito sa batong ito. Sa previous video natin is nakahuli na din ako dito ng grouper. Yung 2 piraso pero isa lang yung nahuli natin. Etong ganito lang style na bato is bahay ng grouper. Eto, sinilip ko yung pinasukan ng grouper. Ang sikip ng pinasukan. Hindi ko makita sa loob yung pumasok na grouper. Medyo pataas kasi yung butas niya. Nag-antay-antay pa ako dito. Akala ko lalabas yung marble grouper. Pero wala naman. At pagkatapos kong makapahinga, makarecover, eto, napadpad ulit ako dito sa may bato. Ibang bato na naman ito at nakita ako ng 2 batfish. Kaya kinuha ko na itong isa habang pailalim ako. Ito yung naging pangalawang isda natin. Yung umagang dive na ito dito sa spot. Okay na rin. At least nakauna na tayo ng malaking grouper. Pagkatapos kong malagay sa stringer itong batfish, bumalik ako dito sa ilalim. Dito lang sa bato sa napanaan natin ng batfish. At dito habang nagpapailalim ako, may napansin kagad akong grupo ng isda. Ito yung bihira natin makitang isda. Pang malalim kasing area, itong ganitong isda. Ito yung pag pinapana ko at inaahon ko dito sa dagat, nagiging kulay pula. Ito yung tinatawag dito sa amin na silay. Kadalasan itong mahuhuli mo lang sa kawil. Akala ko nga dito, makakaisa na ako. Lumapit kasi itong grupo sa akin, ngunit biglang ayun, lumiko. Dahil kakapusin na nga ako ng hininga dito, nag-resorpice na lang muna ako. At dito guys, habang nagpapahinga ako, medyo lumalakas na kasi yung agos. Eto, nakakita dito ako ng 2 talakitok. Kaya lang, habang palapit ako dito sa 2 ito, is mailap. Magre-resurface na sana ako, ngunit pagtingin ko dito sa kaliwang bahagi ko, eto, nandito pala yung karamihan, nandito yung grupo. Pagkatapos kong malagay sa stringer yung talakitok guys, medyo lumakas na kasi yung agos, eto't nabuhol pa yung line ko. Magdadive pa sana ako, baka sakaling magpahuli pa yung mga talakitok na nakasama nung nahuli natin, pero hindi ko na talaga naayos. Gawang lumalakas na talaga yung agos at medyo malayo pa yung lalangoy natin papuntang mababaw na area. Ang ginawa ko na lang dito is umuwi na lang ako. Hindi na talaga naayos yung line. Ayos na rin naman yung huli natin. 3 piraso tayo. Isang napakalaking grouper, isang batfish, saka isang talakitok. At ayun guys, nandito na ako sa bahay. Kumain muna ako. Ito yung mga huli natin. 3 piraso na naman. Nagutom ako eh. Kaya kumain muna ako bago timbangin natin at ibenta itong mga isda. Hindi kasi ako nag-almusal kaninang umaga. Saglit lang kasi ako dapat. Kaso, natagalan tayo. Marami kasing nagpakitang isda. Ayun guys, timbangin natin itong grouper. May batfish ulit tayo. Mga 2 kilo siguro to. Yung grouper muna, ito muna. Itong talakitok. Ayun. Magti 3.2 na. Gawin na lang natin yan na tres. Gawin natin.
Ay, ayun. Ang grouper natin. Saktong 7 kilo. At 7 kilo itong grouper. Tapos 3 kilo. 10 kilo lahat. So ayos na ayos na. So eto, may bibigyan na ulit tayo ng isdang ito. Yung dating binigyan natin nung mga isda, yung barakuda, saka yung mamsa, doon ulit natin ibebenta to. Gawang nagbakasyon lang sila dito sa Banton, tapos babalik na ulit sa Manila. Gustong magdala ng isda. Kaya eto, may 2,200 na tayo. Hay, worth it pa rin yung dive. Gusto ko pa sanang mag-dive tala kanina. Nabuho lang talaga yung line natin. Hindi ko na maayos. Tapos lumakas pa yung agos. Hindi ko na inayos. Gawang medyo malayo yung linangoy ko papuntang Pangpang sa ahunan. Medyo malayo kasi yung bahura doon. Yun lang ulit tayo nakadive doon. Medyo matagal-tagal na rin. Ang last na episode siguro natin doon is yung midnight snapper lang yung nahuli natin. So, hatid ko muna to, itong isdang ito sa bibili. Shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Ronnie Alpas, Alberto Pantino, Lorenzo Paragosa, Julio Cambo Lisondra, Isper Clan, Justin Paigmane, Pamiano Family, Dennis De La Cruz Family, Ligalig Family, Enrico Rocky, Jason Cabog, Juanito Ranel, John Peter Hugilion Family, Arby Carissa, Mario Permijo, Rooney Villanueva, Open Access BPO, Tagatan Family, Terdo Vlog, Junel Burak, Joel Gilyupan, Arnold De Leon, Rodel Cabasag, Edman Lim, Sidinho Family, Jun Munton, Sumbilya Family, Darren Dalag, Joel Bael, Mabahin Family, Donato Clomar Jr., Ruel Talara, Sophia Bagamasmad, Cian Hendrix Lisondra, Ariel Tobias, Kawan Heart TV, Hanford De San Jose Family, Kin Lopez, Annie Rosal, Romeo Alcones, Alcones Family, Tata Ontoy Puji Edward, Norman Tolentino, Johnny Heisten, Andrade Family, Rodriguez Family, Ami Friend, Maylisa Per Fernando Jr., Boots, Ellen May Kasumpang, Mia Ochel, Agustin LSS Kasumpang, Davao de Uros Piro, Prince Adrian Barbosa, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Toto Kalingaw, Federic Terrado, Rini Alicen, Evelyn Alicen, Ronnie Borja, Leonardo Mejorada, Pancho Pantino, Pablo Alaw, Danilo Adalem, Judge Prince Adalem, Manres, Vince Tyron, Jules Oltenero, Gilly Cascañano, Montales Family, Yapox TV, Captain Joselito, Noel Grigo, Eric Malupa, Kayadong Family, Owel Generosa, Tumbaga Hunter TV, Nelson Panturas, Jericho Iwikan, Aldrin Encio, Tingala Family, Flora Family, Roel Suay Bagyo, Bonifacio Arbalate, Rinan Ligas, Cesar Ableng, Milagrosa Dios, Edison Abac, Gusar Family, Perolino Family, Reynaldo Mahilo, Marlon Hamisola, Elvera Miranda, Florante Miranda, Casalom TV, Alan Florania, Lugin Gillian, Rapi Bantilan, Jeffrey Ferolino, Mabahin Family, Resty Pabol, Manansala Family, Helson Ortohan, Jefford Binagel, Ray Muto Vlog, Mikael Mejia, Merwin Antonio, Rooney Alo, Felix Lumagdang, Manang Hilaw, Pulito Cuesta, Eman TV, Infinite Outer Quest. Maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang muna guys yung video natin, hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.